ang ating pong teksto. At kinuha ko po mismo diyan ang title po ng mensahe ngayong umaga. Exodus chapter 32 verse 26. Nandiyan na po ba mga kapatid? Aside po sa verse 26, then Moses stood in the gate of the camp and said, "Who is on the Lord's side? Let him come unto me." And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Alam niyo po, gusto kong bumalik po sa panahon na ito. At kapag tinanong ni Moises, gusto ko pong marinig yung response po ng mga tao. Pwede po ba akong humingi po ng favor po sa inyo mga kapatid? Pag tinanong ko po kayo, who is on the Lord's side? Sabihin niyo po, I am. Amen po? Who is on the Lord's side? Napakahina naman. I am. Parang wala pang tulog. Who is on the Lord's side? I am. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na makapagbulay po ng inyo pong salita. Malaya po, Panginoon, at wala po nagbabawal. Hinihiling po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu na pumagitna po sa amin. O Holy Spirit, lead us and teach us. Fill your servants, Panginoon. Enlighten the hearts of your people. Allow us, Panginoon, to understand your word, your message for us this morning. Kayo po, Panginoon, ang magbigay po sa amin ng kapakumbabaan at to subject ourselves, Panginoon, sa inyo pong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Maano po ang lahat. Who is on the Lord's side? Tatalakayin po natin ngayong umaga. Bakit po ito tinanong ni Moises sa bayang Israel? Ano-ano po ba yung mga bagay na magbibigay po ng pahiwatig that we are on the Lord's side? Handa na po ba kayong makinig? Yan. Dalangin ko po na kahit hindi po ako si Pastor Virgilio Bermejo po, ay ituon niyo po ang inyong pandinig. Dito po sa Exodus chapter 32 verse 26, titingnan po natin yung background po nito bago po humantong sa chapter 32. Ito po ay nagsimula sa chapter 19. Ang layo po ng laktaw, mga kapatid. Dito po sa chapter 19, nagkaroon po ng proposition ang Panginoon sa bayang Israel. Chapter 19 verse 5. Ang sabi niya po sa bayang Israel, "Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. For all the earth is mine." Ang sabi po ng verse 8, ito po yung response ng mga tao ng bayang Israel. "And all the people answered together and said, All that the Lord had spoken we will do." And Moses returned the words of the people unto the Lord. So nagkaroon na po ng agreement, ibibigay na po ng Panginoon yung kanya pong commandments. At ang isang nga po dyan, sikat na sikat, yung sa chapter 20 ay na pong sumunod sa inyo pong talata. Pero kung titingnan nyo po, yung mga verse po dyan, we have chapter 18, verse 18, chapter 19. Ang sabi po dyan, "And Mount Sinai was altogether in smoke, because the Lord descended upon it in a fire." Ang Panginoon Diyos po ay bumaba po doon sa bundok ng Sinai na nasa, descended upon it in a fire. Nasa apoy. "And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole amount quaked greatly." So ang Panginoon po, naadoon sa bundok ng Mount Sinai. Mula po sa verse 20 hanggang chapter 20, hanggang chapter 32, nandito po tayo. Pag binasa po natin yan, mag-Bible reading tayo, napakahaba po, basahin niyo po sa inyong tahanan. Si Moses po, akyat, panaog. He went up, he went down, he went up, he went down. Makikita niyo po dyan, hindi mo po makikita na he went down, pero ang sabi doon, he spoke to the people. Ibig sabihin, bumaba siya at nakipag-usap po siya sa mga tao. Makikita niyo po dyan. At pag sabi ng Panginoon, umakyat ka dito, o iaakit na naman siya, babalutin na naman po siya ng makapal na usok, at hindi naman po siya makikita ng tao. At dito po sa chapter 32, ito po yung pinakasimula, verse 1. Ito po yung isa sa mga background po ng ating talata. Verse 1, "And when the people saw that Moses delayed to come down," dapat bababa na siya. Taas, baba, taas, baba.
At kung inaasahan nila na bababa na si Moises, ang sabi niyan, they saw that Moses delayed to come down out of the mount. The people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us, for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Doon na po nagsimula mga kapatid, yung nagdala sa atin doon sa verse 26 na sinabi ni Moses, who is on the Lord's side. Dito po makikita natin, nung nakita nila na si Moses, na-delay. Dapat bababa na siya. Pero hindi siya bumaba. Ang ginawa po nila, pinuntahan nila isa sa mga leader nila, si Aaron. Remember po si Aaron. Siya po yung kasama po ni Moises na humaharap po kay Pharaoh. Ito po ay one of the leaders. Kasama po si Joshua, kasama po ni Moses na doon po umakyat sa bundok. Si Aaron po ang naiwan. Nilapitan po siya ng mga taong bayan. Sabi, hindi namin alam kung ano nangyari kay Moises. At gawa mo kami. Yun po yung naging resulta. Gawa mo kami ng Diyos. Kasi hindi na alam kung ano po nangyari kay Moises. Ano po ang una po natin makikita dito? Yung mga bagay po na nag-lead doon po sa tanong na who is on the Lord's side. Dito po nakita natin na ang kanila pong tiwala, ang kanilang paningin, na kay Moises lang. Pag wala si Moises, confused na sila. Like as gods, wala na si Moises eh. No? Yan po yung danger kapag tayo po, ang tiwala natin nasa particular po na tao. Nakakatakot po sa church ng Dasmariñas at ganun din po sa GMA. Ito naman po ay open po sa lahat. Alam po natin yung nangyari sa GMA. Kapag ang isang church po ay nakatuon po sa isang tao lamang, ang malaki pong problema. No, ilang beses na po nagpalit ang pastor ang GMA. Open naman po yan sa lahat. Mari kung titingnan po natin, hindi po explicit, pero sabihin natin siguro kasi ang loyalty na kay Pastor Lumba, patay na si Pastor Lumba. Nakakatakot kapag ang dasma ang loyalty na kay Pastor Bermejo po, Virgilio Bermejo. Ang una pong tinuturo po sa atin dito mga kapatid, sino man po ang ilagay po ng Panginoon po dito, kilalanin po natin, galangin po natin. Dito ang ginawa po nila, una po natin makikita, they are not satisfied with the truth. So paano po natin masabi na that they are on the Lord's side? People who are on the Lord's side are satisfied with the truth. Hindi po sila na-satisfy. Bakit po? Kung sila satisfied doon po sa Diyos ni Moises, na doon po sa nag-alis po sa kanila sa Egypt, hindi sila maghahanap po ng iba. Ang problema po, kapag hindi tayo satisfied sa isang bagay na mayroon tayo, maghahanap pa tayo, mag-crave pa tayo sa iba. Hindi na po nila nakita, balikan po natin yung mga previous verses, they have pillars of fire sa gabi. They have pillars of clouds sa umaga. Napakabuti po ng Panginoon sa kanila. Naglalakad po sila sa wilderness, sa gitna po ng arawan, meron pong malaking ulap po na nagsisilbing umbrella po sa kanila. Dapat nakita pala nila, dapat alam po nila, ang Diyos ni Moses, yun lang ang totoong Diyos. Hindi na sa dapat mag-crave for other gods. There is only one God. Tingnan niyo po sa verse 8, same chapter. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf and have worshipped it. Ibig sabihin, alam nila mga kapatid, dumating po yung chapter 20. Lumipas na po yung chapter 20. Ano po ba yung truth? Saan ba sila dapat na-satisfy? Exodus chapter 20, babalikan po natin yung commandments, yung sinabi ng Panginoon, I commanded them. Sabi po niyo sa verse 8. Verse 20, ang sabi po sa verse 2, chapter 20, verse 2, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt and of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Na-experience po nila, ano po yung una nila na-experience sa Diyos po ni Moises? Yung 10 plagues po sa Egypt. Yung 10 plagues po sa Egypt, yun po ay nagsisilbi po ng 10 Diyos-Diyosa ng Egypt. Yun po ay tinalo isa-isa ng Diyos po ni Moises. Sabi niya, no other gods before me. Nung nakaalis na po sila roon, ano po yung pangalawa po nila na experience? Nahati po yung Red Sea. Nakalakad po sila sa gitna. Dapat doon pa lang nila, alam na nila agad. There is no other gods before the God of Moses. Pagkatapos po nun, naglalakad po sila sa gitna ng arawan. Meron silang clouds, pillar of clouds. Kapag kagabi, they have pillar of fire. Pinapakain pa sila. They have manna.
They have quails. Isipin niyo po yun, meron ng tinapay, meron ng quail, meron na silang egg sandwich. Napakabuti po ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. Pero hindi sila satisfied. Ang sabi po ng katotohanan, chapter 20, verse 2, Thou shalt have no other gods before me. Verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image. Dapat nung nalaman nila ito, sapat na. Kung ang Diyos ni Moises, ganito ang ginagawa sa buhay namin ng bayang Israel, sapat na. Hindi na kami dapat maghanap. Pero ano po ang ginawa nila? People who are not satisfied with truth, they will look for other options. They will crave for other. Kaya po ang ginawa niya, gawa mo kami ng Diyos. Yung Diyos-Diyosan. At hindi po yan ang tunay na Diyos, mga kapatid. Who is on the Lord's side? Those who are satisfied with truth. No, ang sabi po dyan, ang sabi po ng ating pong talata, up, sabi niya kay Aaron, make us gods. They look for other options. Hindi po sila nasatisfy sa ating Panginoon. Yan na yan po ang meron sa Galatians. Kung sinabing Galatianism, sa Galatians chapter 1, verse 6, ito pong iglesia po sa Galatia, nang sinulatan po ni Paul, ay ganun din po ang kinahulugan. Galatians chapter 1, verse 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you unto the grace of Christ. Ano po sabi yan? Unto other gospel. Sipin niyo po yon. Kapag hindi po naging sapat sa kanila yung gospel ng Panginoon, maghahanap pa sila ng other gospel. Narinig niyo na po ba yung preaching, yung sinabi po na isang church leader, yung manampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo, ligtas ka na. Ang sabi niya pa, ang sabi niya, sabi niya pong ganun. Binasas niya po yung ganong katuruan. Kapag hindi po tayo nakontento sa payak at simpleng katotohanan po ng salita ng Panginoon, tayo po ay lilikha. We will make our own. Ano po ang ginawa po nila? Ang kaligtasan dapat na bautismo. Sundin yung 10 utos. Ang katotohanan po ng salita ng Panginoon, ang tagapagligtas lamang po ang Panginoong Jesucristo. At hindi po makapaglilitas, ang sabi po nila, kailangan maging kasapi ka ng Iglesia ni Kristo. Kaya mula po sa 1914, paatras mga kapatid, wala pong nasa langit po doon. Kasi wala pang Iglesia ni Kristo noon eh. Yun po ang magiging problema natin. Even yung kanila pong pinaka-leader, pag chinek niyo po mga kapatid, he was not baptized in his own church. Ibig sabihin yung leader mismo nung church po na yon, hindi saved. Kung titingnan po natin yung kanila pong katuruan. Ang sabi diyan sa Galatianism, Christ unto another gospel. Alam niyo po, wala pong ibang ebanghelyo. Iisa lamang po ang ebanghelyo. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin po niyan ay mabuting balita. At ang mabuting balita, ang Panginoon po ay namatay para sa atin. No? Binayaran niya po ang kabayaran ng ating pong kasalanan. Kapag tayo po ay satisfied sa katotohanan, hindi na po tayo maghahanap po ng iba. Yan po ang makikita natin sa Book of Romans. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Kapag hindi na satisfy sa katotohanan, ito po ang tendency ng tao. Romans chapter 1, verse 19 to 23. Because that which may be known of God is manifest in them. Isipin niyo po, ang Panginoon pala, aside from Bible, ang Panginoon nagpipreach. Ano po yon? Ang sabi diyan, things that known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Pinakita po ng Panginoon. Ano po sabi sa verse 20? For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Yung pangapatungkol daw po sa Diyos, if we are asking, did God exist? Nag-exist po ba ang Diyos? Ang creations po nagpapakita, nagpipreach sa atin, naguhumiyaw. Meron pong Diyos. Isipin niyo po yung God of evolution, God of chance. Ilang milyon kapatid, ilang milyong taon ang atin pong bibilangin para po magkaroon ng watch. Yung mga clock po na ganyan. Sa palagay niyo po, ilang taon, milyong taon, hihintayin po natin sa palagay niyo po, mayroong mabubuong watch? Wala po. Kahit anong chance. Maliban na mayroon pong matalinong malilika na maglalagay po in order, magde-design, at mabubuo po ang relo na yan.
Ang sabi po diyan, sila na nakakakilala at nakakaalam ng tunay na Diyos, na-preach po yan sa creation. Ang sabi sa verse 20, are clearly seen, being understood by the things that are made. Even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ang tanong po mga kapatid, nahayag po ba ang Diyos dito po sa verse na ito? Nahayag. Wala pa pong sinasabi ditong Bible verse. Pero nahayag na. Pero ano po ang ginawa po ng tao? Verse 21. Because that when they knew God, alam nila ang Diyos, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. Verse 23, ito po yun. When we are not satisfied with truth, ano po ang gagawin po ng tao? And change the glory, sabi po doon, of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, to bird and four-footed beast and creeping things. Sabi po nila, ang Kristyanismo boring. Rather not. Boring po ba ang Kristyanismo, mga kapatid? Hindi ka pwedeng uminom. Hindi ka pwedeng manigarilyo. Hindi ka pwedeng magsuot ng miniskirt. Hindi ka pwedeng pumunta ng bar. Magsasayaw-sayaw ka doon. Hindi ka pwedeng dyan sa labas, magsugal ka, magtongkit ka, may pera. Ang boring. Diba mga kapatid? Ayaw may amen eh. Boring talaga. Monday to Saturday, trabaho, uwi. Hindi ka pwedeng gumawa ng kasalanan. You live within the rules. No? Pag nakita ka pang gumawa ng kasalanan, i-chismis ka pa ng ka-churchmate mo. Nakita ko si ano. Di ba ganon? Ang boring talaga. Pilit na pilit tayong gawin itong mga bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, kung ipinapamuhay po natin ang salita ng Panginoon, hindi po boring ang Kristyanismo. Magiging busy po, napakarami. Different avenues ang ibinigay po ng Panginoon upang i-enjoy po natin. Alam niyo po, ang mystery ng gaang ng Christianism, hindi po nakakulong sa church na ito. Hindi po nakakulong sa church na ito. Ang Kristyanismo po, nag-uumpisa po doon sa kwarto po ninyo, pagkagising niyo po ng umaga. Kapag kayo po ay you have your time alone with God, sabihin niyo po, hindi boring. Ang dami ko pang hindi nalalaman sa Diyos na minahal ko na nagmahal sa akin. At napakaraming bagay na ipapamuhay ko na hindi ko pa napapamuhay, hindi ko pa kaya, humihingi ako, patuloy akong humihingi sa Panginoon na bigyan ako ng kalakasan na mangyari ito sa aking buhay. Hindi po boring ang Kristyanismo, mga kapatid. Pag tayo na bore sa Kristyanismo, maghahanap tayo ng thrill at hahanapin natin yun sa iba. Yun po ang meron itong Exodus chapter 32. Nung nakita nila na wala na si Moises, hanap tayo ng iba. Wala na si Moises eh. Sino po yung who is on the Lord's side? If you said, I am, then you must be satisfied. You must satisfy yourself with truth. Masatisfy po tayo, magkaroon po tayo ng enjoyment. Secondly, ang sabi po sa verse 8, they have turned aside quickly. Ang bilis na nang tumalikod doon sa katotohanan. Alam nila yung katotohanan, ibinigay na yung Exodus chapter 20, inisa-isa na po yung katotohanan na yon. By the way po, ano po ba yung first 4 verses po dito? Tingnan po natin yung katotohanan po na ito na kanilang tinalikuran. Mabilis na kanila po tinalikuran. Sabi po sa verse 2, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Yung word po na I am, yan po ay hudyat ng pagpapakilala. Ito po ay more than 300 years po. Isipin nyo, ganun kakatagal sa Egypt at ang nawi-witness mo po ay puro Diyos-Diyosan. Hindi mo talaga makikilala ang tunay na Diyos. Kaya po mabilis sa kanilang gumawa ng calf, golden calf. Kasi yun po ang kanilang kinaharitian, kinasanayan. Nagpapakilala po ang Diyos. Ang sabi niya sa verse 3, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Yun po yung una natin gusto magbigyan ng diin. Ang katotohanan po ay hindi po dapat gumagawa ng imahe. Kaya dito po sa church, if you are first time po, wala po kaming image po dito. Kapagkat yan po ang katotohanan na sinabi po ng salita ng Panginoon. Yung gumawa pa lang ang sabi ng Panginoon, wag na. Mga kapatid, thou shalt not make unto thee any graven image,
or any likeness of anything that is in heaven above. Ibig sabihin, kung nakita mo ang Panginoong Jesucristo, you are not allowed to make or to create images na kamukha ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang sabi diyan, huwag. Amen po ba mga kapatid? Every year, nilalabas po itong maitim. At kapag ito nilabas, taon-taon, meron pong namamatay. Sinasabi lang, di, imahe lang yan namin. Inspirasyon lang namin yan para nagpapaalala sa amin na nandiyan ng Diyos. Kung ganun po kapatid, hindi mo dapat yung batuhan ng panyo. At pag pinunas, ipapunas mo rin sa iyo para gumaling ka. Kasi yun lang po ay simbolo lamang. Pero bakit? Ano pang sabi dito? Thou shalt not make that is in heaven or that is in earth, that is in the water under the earth. Verse 5, thou shalt not bow down thyself to them. Yung paggawa pa lang, masama na sa harap ng Panginoon, yung luhuran pa natin. Kaya ang sabi po sin begets sin. Wala pong isang kasalanan lang. Yan po ay magkakapatid, magkakaugnay. Nung gumawa, niluhuran pa. Ano po makikita natin sa ating pong teksto? They have turned aside quickly out of the way. Alam nila yung kautusan ng Panginoon. Alam nila yung katotohanan. Who is on the Lord's side? They that stand for the truth. Sila po na tumatayo matatag sa katotohanan. Hindi po yung kapag marami po yung nandoon sa side na yon, go with the flow. Ang tawag po doon ni Pablo ay bata. Ng Ephesians chapter 4. Ang tawag po doon kapag ang isa pong Kristiyano ay pahapay-hapay ng kanyang pong mga desisyon sa buhay. Kapag sa desisyon po ay marami namang tumatanggap ng ganong paniniwala, ganon na rin ako. Ang tawag po doon ni Pablo ay bata sa pananampalataya. Ephesians chapter 4, basahin po natin from verse 12. Simulan po ng verse 11 para makita po natin. Verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ibinagay daw po ang mga leader of the church. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, para tumatag ang church. Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, para daw po maging mature, nakakahawig ng ating Panginoong Jesucristo, the perfect image of maturity. Ito po ang sabi sa verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Ano po ang nakita natin? They did not stand for the truth. Bata pa. Kung saan yung majority, doon ako. Nung hindi po tumatayo sa katotohanan, wala pong backbone, wala pong buto, wala pong tapang. Alam niyo po mga kapatid, wala naman pong tawag po doon yung pagkapanganak pa lang ay ganun na. Since birth ay ganun na po. Wala naman pong pinanganak na tao na matapang eh. Amen po ba? Ako po, hindi po ako matapang kung iniisip po ninyo na isa pong kakayanan ko po nang makatayo po sa inyo pong harapan. Yun po ay hindi totoo. Every time po na pinatatayo po ako ni Pastor dito po, ang kaba ko po ay napakalakas. Minsan kapag hindi ko po ma-overcome, may talagang kitang-kita nyo po sa akin na ako po yung kinakabahan. Ang ginawa ko po ngayon, hindi na po ako umiinom ng kape. Totoo po yun. At nung hindi na po ako umiinom ng kape, malaki po ang nabawas po sa kaba. Pero wala po talagang pinanganak na matapang. Pero saan po tayo kukuha ng tapang? Sa Panginoon. No, kasi po yung Panginoon po ang nagbibigay po sa atin ng lakas po ng loob. Yung kanya pong mga pangako, yung mga ipinapagawa niya sa atin, na sabi niya, I will be with you all the way. Sa lahat po ng avenue po ng buhay natin, kasama niya po tayo if we are on the same side. No, yan po ang sinabi ng Panginoon. Matthew chapter 12, verse 30. Bakit po tayo magkakaroon ng lakas ng loob upang tumayo? Upang magkaroon po ng kakontentuhan sa katotohanan. Kahit po na yung sa pamilya po natin, parang tayo na lamang po yung tumatayo para sa church. Minsan sabihin natin sa pamilya po natin, tara, pupunta tayo sa church.
Sabi ng tatay, ang sabi ni nanay, pupunta ka sa church, wala tayong pagkain mamaya. Anong kakainin natin? Dilat, sabihin ng asawa. Ikaw na lang mag-church, magtatrabaho ako, mag-alabada ako, sabihin ng asawa. O sige, ako na lang mag-church. No, ganun po. Dahil hindi niya na matayo kasi wala talaga eh. Pero sino po ba dapat ang magbigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo po ay tumayo? Ang sabi po sa verse 30, He that is not with me is against me. Kapag tayo po wala sa katotohanan, we are against the Lord. Magbigay po sa atin yan ng encouragement. Ibig sabihin po, kapag tayo nasa katotohanan, God is with us. Ang Panginoong Jesucristo po, kasama tayo. Kahit sa pamilya, tayo na lang po yung parang tumatayo para sa Panginoon. Sige lang, kasama natin ang Panginoon. Ayun po yung mahirap sa mga nasa foreign mission field po. Parang tingin po natin, nakakaawa naman si missionary pastor na ganito. Nakakaawa naman si missionary pastor na ganito. Alam niyo po si Pastor Kides, naalala niyo po si Pastor Kides. Siya po ay nagbumisita po sa atin, prayer meeting, missionary po sa Russia. Pamilya po niya nangyari, pumunta po sila sa Russia, wala po silang kakilala. Alam niyo po, ilang araw silang hindi po kumain. Ang lagi sinasabi niya sa anak niya, anak, kakanta tayo, tapos kinabukasan, pipray tayo, kinabukasan, bibigyan tayo ng food ni Lord. Iniisip po siguro natin, tinan mo, kawawa. Pag tumayo ka sa katotohanan, kawawa. Pag sumunod ka sa katotohanan, kawawa. Yun po ang iniisip natin. Alam niyo po ba na ngayon po, si Pastor Kides kasi yung first missionary na Pilipino po sa Russia, meron na po ibinigay sa kanyang isang condominium unit. Bigay lang po yun as a mission house. Yung umalis po doon, iniwan po yung malalaki pong mga appliances, even po yung mga cellphones na may line. Ibinigay po sa kanila yun, Pastor, gamitin niyo po yan para po sa gawain. At nung pumunta po sila sa Pilipinas, bakit po nagpunta si Pastor Kides? Hindi po dahil sa siya po ay nag-deputate para supportahan siya, hindi po. Ang nangyari, isa po sa mga Kristiyano po doon, malayo po doon sa pinakaunang house church nila, nagbigay na naman ng isang condo unit. At naghahanap po siya ng missionary sa Pilipinas na willing mag-aral ng Russian language kasi sila po daw ay hindi basta-basta nagsasalita ng English. Kailangan matuto pong mag-aral ng Ruso. Pumunta po siya rito, sabi niya, come to Russia, come with me. Sabi po ni Pastor Kides, and be a missionary sa Russia. Saan po doon yung kawawa? When we are on the Lord's side, when we are on God's truth, mga kapatid, we are with Christ. Kasama po natin ang Panginoong Jesucristo, hindi niya po tayo pababayaan. Minsan sa unang mga hakbang po natin, it seems to be parang tayo lamang po ang mag-isa. Alam niyo po, nakakalungkot po dito sa ating pong pinag-aralan, even yung leader na naiwan sa kanila, nakipag-compromise. Aaron. Hindi po ba nakita ni Aaron, hindi niya ba na-witness lahat po ng ginawa ng kapatid niya si Moises? Pero pinahintulutan niya na mangyari itong kasalanan po ng bayang Israel. At ano po ang sabi po sa ating pong chapter, ang sabi po diyan sa verse 34 and 35, and the Lord plagued the people. Isa siya sa mga dahilan kung bakit po sila napahamak. Dahil po sa he did not stand for the truth. Psalm 119, verse 1 to 4. Ano po ba ang dapat na makita po sa isang Kristiyano? Psalm 119, verse 1 to 4. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep His testimonies, and that seek Him with the whole heart. Verse 3. They also do, ang sabi po dyan, do no iniquity. They walk in His ways. Ang isang Kristiyano po, mga kapatid, hindi lang po tumatayo sa katotohanan. We should also hate false way. Sa bawat buhay po, sa bawat araw po natin, tayo po ay gumagawa ng desisyon. Kanina pong umaga, nahati na po agad, meron po agad desisyon. Mag-church ka ba o hindi? Ibibigay ko ba itong tithes ko o hindi? Ibabayaran pa akong miral ko. Pag di ko binayaran, puputulan na kami. We will make our decisions. Pero ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? We should stand for the truth. If we are on the Lord's side, stand for the truth. Ephesians chapter 6, verse 14. Paano po ba tayo tatayo sa katotohanan? Ang isa pong Kristiyano, alam ko po, mahirap pong tumayo po sa katotohanan.
Kaya ang sabi po ng salita ng Panginoon, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Gawin daw po nating sinturon. Ano raw po yon? Yung katotohanan. At ano raw po, magkaroon daw po tayo ng breastplate ng katuwiran. Pag tinignan niyo po ang Kristiyano, sino po ba ang katotohanan at sino po ba ang katuwiran po natin? Ang Kristiyano po ba ang isa po bang tao na hindi mananampalataya ay makakatayo po ba sa harap ng Panginoon? Hindi po. Binasa po kayo ng Sunday School natin, Isaiah 59 verse 2, ang sabi po doon, ang kasalanan na mayroon po tayo ang siya nagpahiwalay po sa ating Diyos. Kaya po dyan, pag tinignan po natin, sino ba yung truth natin, yung gagawin nating sinturon? Yung girt, di po ba, sa mga babae, meron pong tawag yung makapal. Ano po ba tawag doon? Girdle. Bakit po ibinibigay po sa inyo yun? Para doon sa bilbil. Kapag nakita po natin yung mga girdle po noon, yung sa mga Chinese, Kung Fu, sa mga, yung makakapal po na gano'n, yun po ay, lalo po sa mga nag-gym, naalala ko na sa mga nag-gym, lalo po yung mga nagbubuhat, ano po yung purpose po ng girdle? Para wag bumigay po yung lower back. Bilang katatagan. Ibig sabihin, kung sinasabi natin, alam mo, Brother Nat, madali para sa'yo sabihin, tumayo sa katotohanan, pero hindi madali. Wala ka sa posisyon ko. Totoo naman po yun eh. Alam po ng Panginoon yun. Kaya magbibigay po sa atin ng kalakasan ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng truth, sabi ng Panginoon, John 14:6, I am the way, I am the truth. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo. Sino po magbibigay sa atin ng kalakasan? Sino po yung magiging belt po natin of truth? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ito, breastplate of righteousness. Sino po ba yung pinaka-defense natin? Sino po ba yung righteousness natin? Tayo po ba ay merong self-righteousness? Wala po. Wala po tayong katuwiran. Sino po ang katuwiran natin? 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ang katuwiran po natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung wala po tayong kakayanan, wala po tayong tapang, tayo po ay kumuha ng tapang sa Panginoon. Ang ganda po kanina nung kanta. At ako po ay na-encourage, kinakabahan po ako kapag morning service ng Sunday. Pero ang sabi po kanina nung kanta, yung Panginoong Jesucristo po, siya raw po yung magbibigay, ginagawa raw po natin yung ministry natin para sa Panginoon. Kaya sabi ko, iisipin ko na lang, kunti lang yung makikinig. Kunti lang yan, parang Bible study lang. Kasi sabi kanina, para sa Panginoon. Hindi ko po gagawin ito para po sa inyo, para i-please po kayo mga kapatid. Para i-please po ang Panginoon. Bibigyan po tayo ng tapang. Kaya po ang sabi sa Galatians chapter 3, verse 27, if the truth and the righteousness is the Lord Jesus Christ, ano ang sabi po sa Galatians chapter 3, verse 27, ang ganda po ng salita ng Panginoon. For as many of you as have been baptized into Christ, ano po ang sabi? Put on Christ. Parang pong damit ang Panginoon. Ibinibihis. Ibig sabihin, kapag ang Panginoong Jesucristo po, hindi natin ibinibihis, hindi po nakikita sa atin po yung countenance ng Panginoong Jesucristo, eh hindi po tayo tumatayo sa katotohanan. Kaya po marahil wala tayong lakas ng loob. Wala tayong tapang na tumayo para sa katotohanan. Dahil ating pong hinubad yung ating identity with the Lord Jesus Christ. If we are baptized, ang sabi niyan, when we are baptized, we put on Christ. Ang baptism po ay hindi po yung sa tubig. Yan po ay ritual lamang. Yan po ay nagpapakita lang ng totoong nangyari sa ating kalooban. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, we identify ourselves with Christ. We put on Christ, mga kapatid, so that we are able to stand. We have the strength to stand for the truth. Ano po makikita natin? Who is on the Lord's side? Exodus chapter 32. Babasahin naman po natin verse 21 to 24. Verse 21 to 24. And Moses said unto Aaron, what did this people unto thee, that thou hast brought so great a sin upon them? Tinanong niya po si Aaron, ano ba itong ginawa ng mga tao? Ano bang itong ginawa mo? Sabi sa verse 22, and Aaron said, let not the anger of my Lord wax hot. Thou knowest the people, sabi niya, that they are set on mischief. They said unto me, make us gods which shall go before us. For this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Sabi po ni Aaron, verse 24,
And I said unto him, Whosoever hath any gold, let them break it off. So they gave it me. When I cast it into the fire, and there came out this calf. Ano pong ginawa niya? Nagkwento siya. At ang kwento niya, mga kapatid, ganito. Eh, sabi nila sa akin, gumawa daw kami. Kinuha ko ngayon yung gumawa kami ng Diyos. Kinuha ko yung mga golden earrings. Tinapon ko sa apoy. Boom! Nagkaroon ng golden calf. Pwede po ba yung mga kapatid? Naniniwala to kay Darwin. Evolution. Nag-evolve ng sarili yung mga ginto na natunaw. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? Verse 35. And the Lord plagued the people because they made the calf. Ano po ang sunod? Which na ginawa ni Aaron. Hindi niya lang binato at naging guya. Sinadya niya. Talagang hinugisan niya, mga kapatid. Ano po makikita natin dito? Si Aaron sinungaling. Who is on the Lord's side? They that speak the truth. Sila po na nagsasalita po ng katotohanan. Hindi dapat i-excuse ni Aaron yung kanyang sarili. Dapat sinabi niya, ako kasama ako dyan. Ano pong makikita natin kay Aaron? Si Aaron, leader. Pero isa sa mga warning po sa mga elders, sa mga leader po ng church, na kapag kayong majority lumalayo po sa katotohanan, huwag tayong sumama sa majority. Tumayo po tayo, elders, leaders, sa katotohanan. Sabihin po natin, alam niyo po, nangyari kay Aaron, nung marami, siya po ay inusig, gawin natin to. Hindi lang po siya nag-cooperate, nag-encourage pa siya. Ano po yung cooperation na kanya pong ginawa? Kinuwento niya na po kanina, verse 2. He break off the golden earrings which are in the ears of the wives of your sons and of your daughters. Ginawa niya po yun. Pero hindi lang siya nag-cooperate. Verse 5, ano po ang kanyang ginawa? And when Aaron saw it, he built an altar before it. Hindi lang po siya nakipag-cooperate sa kasalanan po ng tao. Nag-encourage pa siya. Sige, wala naman sinabi yung mga tao na gumawa ng altar. Pero nakita niya, ginawa niya ng altar. At ano po ang sabi niya sumunod? Verse 6, And they rose up early in the morning and offered burnt offerings and brought peace offerings. Isipin niyo po yung mga kapatid. Yung mga bagay na para sa tunay na Diyos, ganun ang ginawa nila sa Diyosang ito. Na sila po ay tinotolerate ni Aaron. Leader po nila to, isa po ito sa mga elders, sa mga leader po nila. Nakapag-cooperate at nag-encourage. Ano po ba dapat ang ginagawa po ng Kristiyano? We should speak the truth. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 15, we should speak the truth in love. Nandiyan po, mahirap po mag-rebuke, mga kapatid. Pag nag-rebuke, kapag may nakitang plus pa sa'yo, ibabalik pa sa'yo. Ikaw nga eh. Ganun. Ibig sabihin, ginajustify niya yung kanyang ginawa kasi ganun ka rin naman. So quits na kayo, okay na yun. Parang ganun po, mga kapatid. Kaya napakahirap pong tumayo po rito sa inyong harapan. Kapag kayong mga iniisip niyo po, naku, si preacher ganito na naman. No? Mahirap pong tumayo sa harap. Kung mataas pong standard natin, magpastor po tayo, try niyo pong tumayo sa harap. If we have our own standards, mga kapatid. Ano sabi po dyan? Ephesians chapter 4 verse 15, But speaking the truth in love. Napakahirap po magsalita ng truth. Ano raw po yung katotohanan? Ang katotohanan daw po ay masakit. Pag nilapitan mo yung iyong kaibigan na nangangalo niya, Brad, nangangalo niya ka, tigilan mo yan. Masakit po yun para sa kanya. Baka yun po yung maging dahilan para hindi na kayo maghiwalay, hindi na kayo maging magkaibigan. Pag sinabi mo, Brad, alam ko, nakikipamato ka sa unbeliever, tigilan mo yan. Nag-aaway kayo, huwag mo kang pakialaman. Diba, ganun yun. Mahirap po magsalita po ng katotohanan. Hindi po madali, mga kapatid. Pero ang sabi po dyan, speak the truth. Sa paanong paraan daw po? In love. Ano po yung grounds ng pagko-correct? Ano po yung grounds ng pagsasalita po ng katotohanan? Ito po ay sa pag-ibig. Bakit po natin sila nire-review? Kasi gusto po natin silang mapabuti. Gusto po natin silang, yung blessing po ng Panginoon nasa sa kanila. Bakit po? Proverbs 14:12, sabi po doon,
meron pong sa tingin natin ay tama, ngunit ang dulo po nun ay destruction. Kaya kung mahal po natin ang bawat isa, tayo po ay maging matapang. We should speak the truth in love. Verse 25, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Ang Kristiyano po, ang dalangin po natin, wag po tayong masumpungan ng dishonesty. Wag po masumpungan ng deceit. As sa ginawa po ni Aaron, wag po masumpungan that we blame others. Na tayo mismo meron pong bahagi po doon sa kasalanan na yon. Isipin nyo siya, biniblame niya, sila kinuha ko. Nung binata ko, nagkaroon ng guya. Remember the story? Same story na meron po kay Eve, kay Adam, di po ba? Sabi ni Adam, si Eve kasi yung babaeng binigay mo, Panginoon Ganun na ganun po. Pagkating kay Eve, kasi yung ahas, Panginoon patay yung ahas. Yung ahas po, walang kamay Wala na po siyang maituro. Blaming others. Let us speak the truth in love. Yung Matthew chapter 18, verse 15 to 17, yan po ay church discipline. Dinidiscuss po ng Panginoon na kapag nakita mo yung kapatid na nagkasala, siya ay sabihan mo. Kung hindi siya nakinig, magsama ka ng isang witness at sabihan mo pa rin. At kapag hindi pa rin tinanggap yung kanyang pagkakasala, ay dalhin mo na sa church. Ano po ang ini-encourage po sa atin dito? Sa Matthew chapter 18, verse 15 to 17, yung pagkakaroon po ng pagkakasala. Let us admit our wrongdoings. Aminin po natin. Tapos sinabi ni Aaron, nag-asala ako. Hindi lang ako nakipag-cooperate. In-encourage ko pa, gumawa pa ako ng altar. Maging matapat po tayo mga kapatid. If we are on the Lord's side, we will speak the truth. No, tayo po ay meron pong nakukontento, tumatayo at nagsasalita para po sa katotohanan. Kanina pong umaga sa Sunday School, nabanggit po namin, sino po bang religion ngayon na may pinakamaraming kasapi sa iglesia? The fastest growing religion daw po ngayon ay Muslims. Ang dami po nilang, isipin niyo po sa Amerika, ewan ko po, hindi naman po nakapunta sa Amerika, pero sabi lang, sa Amerika daw po, may mga mosque na. May mga mosque na raw po sa Amerika. Ang Amerika po, parang karamihan po dyan, mga Baptist. Pag nanonood po kayo ng mga foreign films, makikita niyo po, Baptist. Pag nanonood po kayo mag-asawa, ay, tinan mo na yun. Baptist, tinan mo andun, Nagkaroon po ng time machine, may pinanood po kami time machine, Baptist. Si Whitney Houston, Baptist. Si Miley Cyrus, Baptist. Napakarami pong Baptist. Search niyo po yung mga kilala pong mga singers. They were Baptists. Pero the fastest growing po ngayon, Muslims, mga kapatid. At ano po ang makikita natin dito? Tayo po, minority. Marami ng Muslims, tapos meron po ako napanood na news anchor, siya ay nag-transfer po sa Buddhist. Siya po ay nag-practice ng vegetarian dahil po sa Buddhist. So, konti na lang talaga ang Kristiyano. At ulitin na natin, sa mismong Kristyanismo po, kakaunti na rin talaga yung totoong Kristiyano. Ang sabi po ng Panginoon, warning po ito, Matthew chapter 7, hindi lahat na nagsasabi na Panginoon, Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon. Matthew chapter 7 verse 14, sabi doon, kayo na po sa umaga, few are they that find the straight way. Ano po ang makikita natin dito mga kapatid? Let us speak the truth. Dinedemand po ito mga kapatid ng ating pong panahon. Kung hindi po ikaw ang tatayo, sino po ang tatayo? Dalangin po namin kapag namatay na po yung mga pastors dito at kami po ay yumao na, dalangin ko po sila, mga juniors, tatayo dito. Tatayo po yung mga juniors, papasok sa Bible school. Magkakaroon po ng to stand the truth, satisfied sa katotohanan, they're able to speak the truth. Lastly po mga kapatid, same chapter, makikita po natin sa last 3 verses, Exodus chapter 32. Last 3 verses, 33. And the Lord said unto Moses, whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Therefore now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee. Behold, mine angel shall go before thee. Nevertheless, in the day when I will visit their sin upon them.
And the Lord plagued the people, which they made the calf, which Aaron made. Gusto po makita natin dito yung sinabi po niya sa verse 33. Whosoever hath sinned against me. Nung sinabi po ni Moises sa verse 26, who is on the Lord's side? Ang sabi po doon, and Levi gathered themselves together. Ang ibig sabihin po niyan, doon sa mga nakarinig ng invitation po ni Moises, yun po yung mga nag-respond po. Hindi lang po yung Levi, kasi kung Levi lang po, edi patay na po lahat ng tribes. Ibig sabihin, hindi po lahat nagkasala. Yung sa verse 32, whosoever had sinned, yung nagkasala lamang po, yun lamang po ang parurusahan. Now, ano po yung who is on the Lord's side? Sino ba talaga yung nasa panig ng Diyos? They that are in the Lord's side, those who are saved from the truth. No, yung mga nanatili, hindi po sumama doon sa mga sumamba sa golden calf. Sila po yung tumayo, sila po yung tahimik lang, hindi kami diyan. Sila yung mga hindi sumayaw, sila yung mga hindi po nagbigay ng earrings, sila po yung tumayo, nanatili. Kahit nakakahiya po, no, tumayo sila sa katotohanan kasi yung kung majority ay in favor doon sa kasalanan, tatayo sila, tayo-tayo na lang. Eh wala. Hayaan mo na kung tayo minority lang. Sino po yung mga nasa panig ng Diyos? Sila po yung ligtas sa katotohanan. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Him will I blot out of my book. At sabi sa verse 35, plague the people. Yan po ang consequences kapag tayo po ay wala sa katotohanan. Tayo po ay mapapahamak. The question is, mga kapatid, are you saved by the truth? Kayo po ba ay saved na? Kayo po ba ay nakasumpong na po ng katotohanan? Ang katotohanan po yan, 1 Peter chapter 1, verse 22, if we obey the truth, we purify our souls. 1 Peter chapter 1, verse 22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently. John chapter 8, verse 32. John chapter 8, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you what? Free. Ano po ba ang katotohanan? John 17:17, thy word is truth. Ang salita po ng Panginoon ay katotohanan. Sabi din ng Panginoon, I am the truth. Ang Panginoong Jesucristo po, siya po ang katotohanan. So paano po tayo maliligtas? Yan na yan po yung tanong doon po sa prisoner kay Paul. Ang sabi kay Paul, paano kami maliligtas? Acts chapter 16, verse 30 and 31. Payak na payak po ang sagot po ni Pablo. Ang sabi niya, Acts 16:31. Verse 30, ang sabi niya, and brought them out, and sir, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Napakapayak po ng salita ng Panginoon. Paano po tayo maliligtas? Tinuturo po ng salita ng Panginoon. Ang kaligtasan po ay nasa Panginoong Jesucristo. Yang kasalanan po na yan, yan po yung nagdi-deceive po sa atin. Tingnan niyo po yung Matthew chapter 7, isa-isahin po natin. Ano-ano po ba yung mga deceptions na meron po ang kasalanan po sa atin kapag hindi po natin pinili ang Panginoong Jesucristo? Sa ating pong buhay, lagi po tayong gagawa ng desisyon. At ang tao po bilang makasalanan, we are being deceived every day sa ating pong buhay. Ang ganda po nitong Matthew chapter 7. Sa bawat araw po, merong deception. Meron po tinatawag na counterfeit si Satan. Verse 13 and 14, ano po yung makikita natin? Two kinds of gates. Ano po yung two kinds of gates? We have narrow gate and broad gate. At sabi po sa verse 14, straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. It's our choice, mga kapatid, to be saved by the truth. Verse 17 to 18, there are two kinds of fruit. We have good fruit and evil fruit. Verse 24 and 26, we have two kinds of people. We have wise and foolish person. Verse 24 to 26, we have two kinds of foundations, rock
and sand foundations. Verse 24 to 27, we have two kinds of houses. We have house that stand and the house that will fall. Are you saved by the truth, mga kapatid? Sa ating pong decision pong ito, wag po tayong masisive. Wag po tayo yung Proverbs 14:12. No, piliin po natin ang Panginoong Jesucristo. Lagi mayroong counterfeit si Satan. Kung nagbigay ang Panginoon ng way, naglalagay siya ng mas maluwang na way. Kung ang Panginoon nagbibigay ng good fruit, nagbibigay ng evil fruit sa Satan. Kung ang Panginoon He make it as wise. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ang salita po ng Panginoon ay nagpaparunong po. Pero ang sabi diyan, may counterfeit si Satan. Nagbibigay siya ng foolishness. Kung ang Panginoon ay rock, meron pong tinatawag na sand. At kung ang ating puntahanan, tinayo po natin sa Panginoong Jesucristo, it will stand. Pero kung ang pinili natin ay hindi ang katotohanan, sabi po dyan, the house will fall. Pinili na po ba natin ating kaligtasan? Tayo po ba ay ligtas na sa katotohanan? Gusto ko po magtapos, mga kapatid, sa mga talatang ito po. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay katotohanan, at tayo po ay maliligtas po sa pamagitan niya, ano-ano po ba yung mga talata? John 14:6, Jesus is the truth, the only way. John chapter 1 verse 14, sino ba itong Panginoong Jesucristo? Siya po yung Diyos na nagkatawang tao. No, para po sa atin. Siya ba ay Diyos? He forgives sin. Matthew chapter 9 verse 2. He is worshipped. Matthew 28:9. Siya po ay Diyos, siya po ay may kakayanan na bigyan po tayo ng kaligtasan. 1 Peter chapter 3 verse 18, bakit po siya nagkasatawang tao? Sabi po doon, flesh to die, upang mamatay. Para kanino po? Galatians 3:13, for us. Para po sa atin. Ano po ang gagawin ng kanyang kamatayan? Ang sabi po sa 1 John 1:7, yung kanyang pong dugo ay nililinis po ang ating kasalanan. Kaya po sa ating conclusion, are you saved by the truth? Are we on the Lord's side? Ang sabi po ni Paul sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kung tayo po ay tatanungin ni Moises, are we on the Lord's side? Pipiliin ba natin ang katotohanan? Tayo po ba ay satisfied sa katotohanan? O naghahanap pa tayo ng thrill? Ang sabi po sa 1 John chapter 1 verse 1 and 2, ang buhay daw po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo po ay satisfied na sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na po tayo maghahanap ng iba. Colossians chapter 3, ang sabi po doon, ang ating buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung tayo maghahanap ng iba at aalis tayo sa Panginoong Jesucristo, ano po ang buhay na tinatawag? Ano po ang kabalikaran? Kamatayan. Pag tayo po ang Kristiyano, inilayo kay Kristo, patay. Katulad po ng isda na nilayo po sa tubig, mamamatay. Let us choose the Lord. Let us stand for the truth. Let us speak the truth. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin, magpasalamat po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyo pong mensahe. Sa bawat araw po, Panginoon, na amin pong buhay, kami po ay gumagawa po ng desisyon. Lagi po kami pipili sa dalawang side, Panginoon. Katulad po kayo ng umaga, kami po ba ay sisimba o hindi? Kami po ba ay magbibigay o hindi? Kami po ba ay maglilingkod o hindi? Panginoon, wala pong neutral, wala pong nasa gitna. At tulungan niyo po, Panginoon, kami. Kami po nagagawa po ng desisyon. Huwag po kaming mahulog, Panginoon, katulad ng bayang Israel. Panginoon, tulungan niyo po kami. Our tendencies, mga Panginoon, ay pag hindi po na kami na-satisfy sa inyo pong katotohanan, kapag hindi na po namin na-enjoy ang inyo pong salita, pag hindi na po namin, kami po ay lugmok na po sa kasalanan, ang ayaw pong tendency, Panginoon, maghanap po ng iba, alternative, nung maghanap po ng ibang options. At yung options na yon, kung hindi po sa inyo, kung hindi po sa inyong panig, kami po, Panginoon, ay papahamak. Panginoon, dadalahin ko po ang aming church, ang bawat members, Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan. Tapang, Panginoon, na sabihin po ang katotohanan. Mga panahon po na kami po ay naduduwag,
Sa mga panahon po, Panginoon, na kami po ay natatakot, Panginoon, kayo po ang aming maging sinturon, maging lakas po ng aming likod to have our backbone, to stand for the truth. Panginoon, kayo po ang aming maging breastplate. Kayo po ang aming pong maging defense. Kayo po ang aming maging inspiration to put on Christ, na kayo po ang maging tapang po namin. Stand for the truth. Tulungan niyo po ang bawat isa, maging encouragement po ito. Kung meron pong nasaktan, nasugatan po ng inyo pong salita, kayo po ang maghilom, Panginoon. At huwag itong maging dahilan upang tumalikod, Panginoon, bagkus magpatuloy, ma-encourage, manatili, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Dalangin po namin na ito po ay maging kalaguan ng bawat isa. At dalangin din namin, Panginoon, na ito po ay maging kapurihan po sa inyo. Not to honor men more than you, Panginoon. Huwag po katulad ni Eli, that he honored his children more than you. Unlike Aaron, Panginoon, that he honored the children of Israel more than you. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo at inuluwalhati. Sa pangalan po na Jesus po aming dalangin. Amen.